What's up YouTube? Chin here, back at it again. And tingnan natin to guys, itong Meta S Pets. Tingnan natin kung anong meron dito. Yung website, yung white paper, Gleam Raffle guys. They are conducting a Gleam Raffle. Yung link to that is in the description below. Baka manalo kayo, wala namang bayad yan. So silipin nyo din. Anong token ang gamit nila? And compared dun sa mga ibang laro naman may governance tapos may utility token. Ganun din ba to? Silipin natin. Let's go. Okay guys, so landing page na Meta S Pets, link will be in the description of the video. Yung Gleam Raffle link din nandun sa description. Salihan nyo yun, wala namang bayad yun, baka manalo kayo. So, umpisahan natin sa website overview guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung gameplay mismo nitong laro na to. Okay, so upgrade, fight, compete, explore hidden gems, and experience many wonderful adventures. So yan, nakikita na agad ninyo yung play at yung DAP, yung play test at yung DAP nandyan na. Yung ranking ng site, guys, as you all know, ang baba ngayon ng crypto. Okay, so bumabagsak at nagka-crash ang Bitcoin prices. And along with that, syempre, ang mother coin is Bitcoin. Halos lahat, makikita ninyo sa Binance, puro pula. So, ito naman, pinaka-perfect time para mag-do your own research kayo. Tingnan ninyo kung ano yung mga projects na may potential. And ito yung pinakamurang time para bumili kayo ng mga coins. Pero again, make sure to spend only money that you can afford to lose. Okay? So, ingat lang. Huwag masyadong all out, lalo na pagka ganitong mga panahon. Okay, so tingnan natin yung gameplay niya. Play natin tong ano na to. Tong video na to. Nape-play ba siya? Parang hindi naman. Yun. Yan, tingnan natin guys ha. Rewind natin. Yan. Meta S Pets. Mga ganun pa. Wake up, you are the last hope of humanity. It's time. So yan, may mga gimmick na ganyan. May kwento-kwento pa eh. Oh. Ito, cartoony din. Just like any other mga play-to-earn games. Yan. As the world conflict ended, a new one has arisen. Parang turn-based gaming din to guys eh. So, it's not something new para sa inyo. Oh, diba? Yun lang, maramihan yung ano, hindi katulad nung kay Axie Infinity, 3-on-3 lang talaga ang labanan. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo yun sa testnet mismo. Paano yung pagbili, paano yung ano. So pwede nyo rin i-set up yung BSC testnet ninyo. Pwede nyo i-search sa Google yun, napakadali lang i-set up sa MetaMask. So yan, Meta S Pets, play to earn. Okay, so tingnan natin yung iba pa, mga dapat natin malaman dito. NFT items, play game, and collect pets. Ito, pets na talaga ang basa ko dito kasi tas pets eh. 2. Start participating in battles. The higher the power of your pet, the more money you will make. There are over 60 plus different pets waiting for you to explore. Pero again guys like what I always say, yes, sinasabi niya more money will make you more money. Pero if you want to try it out, tread lightly. So, konti lang muna, subok-subok muna. Tapos pagka okay, pag maganda yung project talaga, pag lumipad na, 'di ba? Madali na magdagdag eh. 'Yun ang ano natin diyan. Okay, so Meta S Pets token, tingnan natin 'yan, guys. Yung Meta S Pets token, participate in the game's activities to earn your token. So hunting, pet care, PvP, upgrade events, guild wars, exchange, trade, eggs, land rental. Yan yung mga utilities or pwedeng paggamitan ng mga tokens na yan. And yung tokenomics, ayan, makikita ninyo guys, private sale is 8%. So walang seed sale ang ano, hindi sila nag-seed sale. Parang napansin ko lang wala yung seed. So parang to give equal opportunity to everybody para mag-i-invest. So may private sila. And sa mga previous na mga videos na ginawa ko guys, yung token unlock at TGE at saka yung mga cliff, ganyan-ganyan, diniscuss ko din yon. So, panoorin niyo yung mga ibang videos din. Pero sige, sabihin ko na rin sa inyo, pagdating dito, token at TGE unlock, ibig sabihin 6% nung in-invest niyo. So, kunyari, $100 ang in-invest niyo. 6% nun, so 6% ilalabas pag TGE. Kumbaga yung token generation event. May date yan. So I would strongly suggest guys that you join their Discord pati yung Telegram para updated kayo kung ano yung mga dates ng pagla-launch nila, paglalabas, INO. So initial NFT offerings. Ayan, kumbaga dyan yung pinakamurang bumili ng mga NFTs. Okay? So yan, may IDO na din na nakalagay. Unlock at 20%.
And then 16% monthly lock. Unlock pala, sorry. Unlock na naman. Unlock. Ayan, 20%. Then 16% monthly unlock. Okay? So parang 5 months yung ano mo, yung ibang natitira. Yan, total supply guys, ang baba lang. 500 million. Yung iba 1 billion ang total supply. So ito, 500 million lang, mas mataas-taas ang price niya or yung hopefully, 'di ba? Dahil supply and demand, mas mababa yung cap, mas mataas yung magiging presyuhan niya. Okay, so ito yung contract address sa baba. Okay, so take note of that. Beware, guys. Napakaraming mga scam na mga address, contract address na mga nandiyan. Pag tinignan niyo sa PuCoin, kung sa PuCoin man kayo nag-trade, 'di ba? Makikita niyo, ang dami diyan. Kaya rin nilagay niyo yung or nilagay lang niyo Meta SPETS or SPETS or kung ano man yung token name na ginagamit niyo or gusto niyo bilhin. Minsan ang dami lumalabas kasi nga yung iba parang mga hoping na maligaw kayo doon kayo mag-invest. Pag naipasok niyo yung pera niyo doon, goodbye bunot ang gimmick niyo, patay. Okay? So, roadmap guys. Ito, tingnan natin. 2021, February 2022, project concept, pitch deck, website demo and airdrops and private sales. Nandito na tayo sa banda dito guys. So, March till May of 2022, SMC audits, alpha test, IDO, staking and INO. Ayan, yung INO guys, palabas na rin yan. Yung, kumbaga, sa May 14, if I'm not mistaken, yun yung date ng INO nila. So May 12 ang recording nito, may upload natin to May 13. Hopefully makahabol kayo. Kung sakali man na maging okay sa inyo tong project na to, tapos sa balakin na ninyo mag-invest, hopefully doon kayo umabot doon sa INO or IDO para yung pinakamurang presyo ng mga NFTs or mga tokens nila makuha ninyo. Okay? So, testnet and official launch. Ayan, itong span din na to, March till May. So, May na ngayon guys. Almost the middle of May na. So, malapit na ang official launch niyan. June till September, upgrade pets, boss raids, PvP, more pets. Yan yung mga ano niya. And then, October till December, land rentals, guild quest, guild wars, Android, iOS. Sana yung Android and yung iOS apps nilagay nila doon sa June till September. Kasi again guys, lagi ko sinasabi to sa mga nire-review on videos. Devs, I hope you would consider that expediting yung pagde-develop of the apps ng iOS tsaka yung Android. Kasi most of the people that are playing your game or planning to play your game, ang laging hawak or they are always... Hirap naman dito. I-Englishin natin. Okay, so they are always using their phones whenever they go. Okay, most of the people have work and they don't have access to their PC every time. So, I hope you would consider Android and iOS expediting that. Hopefully, it will not reach October before you launch that for them. Okay, 2023, more updates, Metaverse. I hope guys na makasurvive ang Metaspets sa kumbaga yung crash ng Bitcoin. Pero again, kung legitimate naman tong project na to, I don't see any reason why kumbaga umangat or ma-maintain nila yung state nila. So, tingnan natin yung team. Guys, ito nag-face reveal din yung Metaspets team. Tom Bowie and yung founder Logan Lee, may LinkedIn daw sila. Ayan, so pwede niyo i-click. Chani Lam, Tintran, blockchain lead. Victor Nguyen, Schofield. Ano pa? Ang dami may pangalan na Schofield. Parang yung sa Prison Break ba yan? Diba? Kiru Bakaran. Ito naman, medyo tongue twister yung pangalan ni kuya mo. CEO, founder of the Alpha Block. So lahat yan may mga LinkedIn. Go ahead and check them out. Lalo na sa mga kaibigan natin, mga investors or mga players na prone at gusto nila at sinecheck yung credentials ng mga developers. Okay? So, let's check out yung partners nila, guys. Ayan, yung partners nila, GameFi, Suga, Byte Ventures, CRVN Capital, AV Star. Ang dami Ayan guys, makikita ninyo. So, again, I would strongly suggest, guys, it helps. Okay, it helps na nakikita natin kung sino yung mga backers or mga investors, mga venture capitals na nag-i-invest para sa project. Pero some projects can easily just put them there. So ang sinasuggest ko pa din, go to the socials nitong mga ng mga backers na, and then you can verify, you can ask them
kung talaga bang they are an investor or partner nila yung Metaspets or any other projects that you are trying to do your research on. Yun na pinakamagandang gawin ninyo. Okay? Next, yung community. May Crypto Wolf, Crypto Investors, NFT Masters, Crypto Talks. Yan, dami mga ano din. Security Audit, Verichains, Xtech powered by AWS. AWS, hindi ba to Amazon? Parang Amazon yata yan. Technology is Binance Smart Chain, Python, Firebase, and Unity. So BSC guys, BEP20 ang ating Metaspet. So makikita nyo naman dito sa baba, BEP20 yan. Okay? So let's go ahead and check on. Okay guys, so white paper ng Metaspets. Let's go ahead and check out kung ano yung hindi pa natin nakikita doon sa website. Kasi most of the things na nandun sa website galing din sa white paper para lang ma-highlight nila. So tingnan natin what matters the most. Hindi na natin babasahin yung mga things na, kumbaga mga story lang ng mga katulad niyan. Pwede na ninyong balikan na lang yan since I will leave the link of this website and yung white paper link in the description of the video. Okay, so tokenomics guys, tingnan natin yan. Ayan o, 500 million lang ang tokens na ano nila, ang cap nila. Then private sale price is $0.025 per token. IDO price medyo mataas na. So yan. Kaya din guys, yung mga ibang mga investors, yung mga ibang gustong mag-start sa mga games, sa mga NFT games, sa mga play-to-earn games, ang tina-target nila is whitelist para mas makakuha sila ng discount doon sa mga binibili nilang tokens. Kasi, kaso lang ito guys yung downside niyan, or hindi naman downside, pero yung kapalit ng pagbili ninyo ng murang token, murang price, or yung introductory price would be pagdating nung public sale, hindi mo po pwedeng ibenta lahat yan and hindi na rin i-release 100% yung binili mo. Kasi nga, pagka nirelease sila yung 100% tapos binenta mo, malaki yung magiging impact dun sa price action nung project. So ayan, name is Metaspets, symbol is MSP. Ayan, so BSC decimals 18. So ayan yung dev wallets. So kung kunyan gusto nyo silipin yung dev wallets, kung anong nangyayari ba dyan, nakalock ba yan or anything like that, pwede ninyong silipin dyan din. Okay? So tingnan natin, our vision and mission, demand to own, trade, or even make money from in-game items has existed for a long time. So yan. And then yung kaninang trailer na tinignan natin. Guys, tingnan na natin itong meron ba dito yung yung burning mechanism. Gusto ko yung burning mechanism nila. Isa lang ang token ni Metaspets like what I mentioned earlier. Wala silang kumbaga parang utility token, governance token and all that. MSP lang ang gagamitin nila. And yung burning mechanism nila is pag nag-a-upgrade ka ng mga ng mga pets mo, i-fuse mo, parang isa-sacrifice mo yung lower level na pets mo, tapos maglalagay ka ng token, tapos yun yung mabuburn para to give you yung better na kumbaga upgraded version nung pets mo. Okay, so yan, roadmap, yung kanina na rin yan. Ito, alpha test guys, April 2022. End of April yung IDO, early May yung testnet, which we will do the testnet later on. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung user interface nung mismong game. Tingnan natin kung makakapaglaro din tayo ng actual game para masilip ninyo. Pwede ninyo open siya sa public parang kumbaga kahit sino po pwedeng maglaro ng testnet. So silipin din ninyo, puntahan ninyo yung website. And then yung BSC testnet, kumbaga yung Binance Smart Chain na testnet network, yun ang kailangan ninyong i-add dun sa MetaMask ninyo kasi yun ang gagamitin ninyo para sa test. Okay? So economy, eto muna, saan tayo? Dito tayo sa eggs. Will be available in limited quantities at INO. So yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung parang ang mangyayari guys, parang yung pinaka-genesis na eggs or NFTs. Nilalabas nila yan during INOs. Kaya pagdating nung mismong labas na ng game, yung mga nauna, yung mga nakabili ng Genesis, yun yung kumbaga pwedeng breeding, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Yung mga bibili na iba, kumbaga sa marketplace na lang sila po pwedeng bumili. Hindi na sila po pwedeng mag-mint kasi kumbaga may maximum number of NFTs lang na initial na i-release yung game, just like any other NFT games. Para kumbaga makontrol din yung inflation nung game mismo. Okay, so egg baskets have a higher chance of opening high rarity pets compared to the normal eggs in game. They have a much higher chance of opening Titan pets
compared to gold eggs in-game. So yan. Egg baskets, whitelist round. Yan, just like what I mentioned, yung whitelisting guys, importante yan. Kung gusto niyo magsimula at makatipid at makuha yung pinaka-lowest price in the market to start with the game. Okay? So eggs, normal eggs, and golden eggs will give you random super pets with random factions and rarities. Yan, so yun yung makikita nyo guys. Mag-ano tayo mamaya, mag-mint tayo nung egg doon sa testnet para makita din natin. Kung tapos biglang binigyan tayo ng ng rare or legend sa testnet pa. Sana man lang sa sa mainnet pag kung sakali man. Okay. Tingnan natin. The world of Meta's pets has more than 60 different kinds of pets possessing various skills and talents accompanying you for survival. Makikita ninyo yan mamaya pagka nilaro natin yung mismong sa testnet. Okay, so attributes natin yan. So ayan, makikita ninyo guys. Yung stats, may HP, damage, armor, resistance, speed, dodge, crit rate, and crit damage. Gifted, ito yung parang mga yata, parang special skills nila or special attributes nung mga pets. Okay, so tingnan natin yung iba pa. 6 factions that counter and rival one another in a model of Centurion, Mercenary, Fae, Forsaken, Celestial, and Infernal. So parang yun yung guys, iniba nila. Kumbaga, yung sa iba, water, earth, fire, wind, mga ganun ang elements na mga ganyan. Dito naman sa kanila, parang Centurion, Mercenary, Fae, Forsaken, tapos ito yung parang light at saka dark. Ano yun? Diba? Yun yung parang ginimikan nila na kumbaga kinaibahan itong game na to. So, 6 classes, Warrior, Tanker, Ranger, Mage, Assassin, and Supporter. Yun yung mga available. And then, 6 rarities din. Common, Rare, Epic, Legend, Ultimate, and yung Titan. Wow, yung Titan ng pinakamataas pala. So, CRELUT. Yan ang mga abbreviations. Affection, as you interact with your pets via pet care every day, their affection towards you will increase. And as a result, their stats will receive some benefits as well. So, parang ang gimmick na naman guys, yung affection na yun, parang part ng Tamagotchi. Ewan ko kung buhay na kayo nung lumabas yung Tamagotchi, no? So, hindi ko na kasi inahabot yun eh. Hindi, pero Tamagotchi guys, yan. Para kumbaga nagke-care kayo dun sa pet ninyo. Virtual pet siya. Papakainin ninyo, parang papaliguan and everything na ganyan-ganyan para tumaas yung happiness. Ganun din ang gimmick dito kay Meta's Pets. Parang mas marami kayo or mas may makukuha ninyo yung pinaka-efficient na reward doon sa mga pets ninyo pag happy sila by petting or by pet care. Yun nga ang gimmick nila. Okay, so tingnan natin. Skills naman guys. Passive, attack, attack, passive, and skill. So yan yung mga gimmick nila. Gifted traits. Gifted offers 4 additional attributes. Gifted attributes will be random. So yan yung nakita natin guys kanina doon sa mga doon sa isang picture nung asan na ba yun? Yata yan. Ayan. So yung gifted na to. Yan yung sinasabi niya doon. Okay, so soul. As you participate in boss raids, so parang stones naman siya guys. May additional attribute din siya ibinibigay. Depende kung ano yung trait na meron or kung anong stone meron kayo. Okay, so next gameplay naman, tingnan natin. PvE, boss raids, PvP, and guild wars. So may clan wars guys. So yan, land rentals guys. Players will compete in auctions to claim valuable lands. I think itong lands na to guys, medyo hindi pa nila i-implement anytime soon. Pero definitely, it will help in the ecosystem din itong game na to. So the land system will offer better earnings and more egg fragments drop from quest and boss fights compared to regular PvE play. The central lands will offer higher earnings and better egg fragments but with limited player slots. So, syempre, just like any other NFT din, medyo mahal ang land. So, tingnan natin kung magkano yan pag lumabas. Okay, so website nila, social media, yun. Pag yun yung mga importanteng things sa white paper. So, let's proceed doon sa testnet mismo. Okay, so dito tayo sa main landing page again. And before we head on to yung testnet mismo, May 14 will be yung INO nila or yung initial NFT offering nila, and then May 20 will be the official launch of the game. So playtest tayo, playtest. Yan. So
natin yung gimmick niyan and i-maximize natin para mas maliwanag. So connect ko lang yung MetaMask ko na nasa testnet na. So yan. Again guys, pwede ninyong subukan to. Silipin ninyo, punta kayo dun sa website nila. Makikita ninyo yung testnet mismo din. Pero syempre, yun na, kung ano yung meron sa testnet guys, hindi nyo rin naman mabibit-bit yan. Pero it helps kasi you can try to play at matitipuhan ninyo and kung ano yung feel ninyo dun sa game net. So inventory to, pets. Tingnan natin yung pets. Ayan yung mga naano ko na guys. So nakakuha ako ng rare nung ano. Pero ayan, may kita nyo sa taas. Lipat ako. So 1,780. Yan yung ano yung pets ko. Then shop. Shop and yung normal egg at saka yung golden egg. So pag kinlik nyo yung exclamation point, makikita nyo, common is 70.58. Sobrang taas, di ba? Tapos yung Titan, 0. Ultimate, 003. Tingnan natin yung golden egg naman. Kung, ayan. So, mas mababa yung percentage ng common, mas matataas yung percentage ng iba. And yung Titan, meron kang opportunity to get it at 0.015%, which is virtually parang ayaw nilang ibigay. Okay. So, ano tayo? Mag-mint tayo. Okay, so mga ilang seconds lang yan. Ayan na. So, mag-hatch na siya. At ang nakuha natin ay rare! Yes! Testnet lang yan, pero rare. Okay na din, di ba? O yan, so, meron tayong endurance. Ito yung mga special na sinasabi niya, di ba? Ayan, endurance, 7%. So, rare. Power, damage is 9 plus 9%. Rare din. Common to. Epic to. Ayan, wow, solid Nice. So yan yung isang pet natin guys. Okay, so tingnan natin yung ito yung mga sinasabi nila guys na kumbaga pampataas nung health or yung happiness nung NFT ninyo, nung pets ninyo para mas effective siya sa pagkuha or pag-get ng rewards. Okay, so tingnan natin tong hunting kung po pwede na tayo guys na mag-ano dyan. Ano ba tayo? Tingnan natin tong ayan formation. Pwede nating ilagay yung mga natin. So, lagyan natin yung mga magagandang So, ayan, 4. And battle. Okay, so, tingnan natin. Ayan. Nakikita nyo naman pala yung so good yan. Okay, so, makikita nyo naman, actually ito yung hindi siya yung may skill ka pang pipindutin. So far, ganyan pa lang. Siyempre, testnet pa lang naman din. Tingnan natin kung ano yung magiging gimmick nitong Metaspets eventually. Kung meron na yung parang may mga cards tayong pwede i-click para maging strategy or skill-based gaming na ang dating nitong laro na to. So, parang masyadong mataas yata yung sinalihan ko na area. Iba tayo guys, subukan natin to. Baka ito mas friendly ang niya. So, formation, meron na tayo dyan. So, battle. Ayan. So, magsa-start na siya. Tignan natin, baka dito hindi naman tayo lampasuhin ng todo-todo. Ayan, medyo nakakabawas naman tayo ng konti. So, ayan, nakikita ninyo, wala naman akong kailangan i-click. Yan. Kumbaga, pinapabayaan natin sa, auto-attack ang gimmick niya. So, idle game ang niya. And, hindi natin alam pa, pero baka maging, ito kasi, mga ganitong game, ang maganda dyan is, pwedeng maging skill-based gaming yan eventually. Diba? Kumbaga, hindi siya yung, parang i-click mo lang, tas bahala na kung mananalo ka o hindi. 3v1 tayo ngayon. Ayan, malapit na tayong manalo for the first time. Okay, so yan, panalo tayo. Tingnan natin kung ano makukuha natin sa kanya. Win. MVP, Kumbaga siguro ito yung pinakamaraming damage na naidulot. Yan. Okay, so nakakuha tayo ng coins and nakakuha tayo nung Spets, yung Meta Spets na coin. Yan. So, continue natin. Ganon yung gameplay niya, guys. Hindi komplikado, hindi ganon kahirap. And, again, yung mga ganitong games, it will start up like that. And eventually, kung okay at kung legit yung sinalihan natin na game, magiging skill-based yan, tatagal yan ng pangmatagalan. Lalo na kung mamamanage na maayos yung burning mechanism nila. Like what I mentioned, guys, unique burning mechanism nila. Yung fusion na sana ginagawa ng mga ibang games para kumbaga ma-burn yung mga oversupply ng mga NFTs na una. Mag-fuse sila para kumbaga 2 or 3, 'di ba? 2 or 3 NFTs for one
stronger NFT. So yan, pwede kayong, again guys, pwede kayong sumilip dito para malaro ninyo, tingnan ninyo kung okay sa inyo. And again, guys, so far, to date, May 12, 3:58 PM ang sinushoot ko to, 3:58 PM Philippine time. Sobrang crash ng Bitcoin. Sobrang baba. Nasa 28 na lang yata or $27,000 per Bitcoin ngayon. Do your own research and you know for a fact na yung mga ganyan, ito yung mga time na pwede tayong mag-research, gumawa ng technical analysis natin. Anong projection natin dyan? Baka sakaling, di ba? Bumili ka ngayon, buy low, and then, pag umangat, then you make a profit. Right? Okay, so hanggang dito na lang muna guys. Let me know in the comment section below what you think about Metaspets. I think ito, kung legit talaga siya, has a good potential na tumagal. Hindi naman natin pinoproject or hindi naman natin hinuhulaan na kumbaga magiging katulad to ng mga very very successful na mga projects. Pero again, do your own research. I would like to know what you think about it. Okay, kung nakatulong sa inyo itong video na to guys, I hope you would click that like button and sana consider subscribing, click that bell para lagi kayong notified sa mga ina-upload